lang. Suspect sa pamamaril sa foreign national sa Malate, timbog ng Police Maynila. Para sa report, nasa kabilang linya po ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines, Public Information Officer ng Manila Police District. Major Ines, ano nang update dito sa krimeng ito? Yes, Atty. Roque, Sir Don, Ma'am Pamela, isang mapagpala at kalmadong hapon po sa mga nakatugaygay at ganun din po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon. Oo, sige. Yes, Ano ito? anong update? Yes, Ma'am Pamela, yung dalawa po nating suspect dito sa nangyaring pamamaril dito sa dalawang Japanese national noong August 15 po, ay naisampahan na po natin ang kaukulang reklamo dito po sa tanggapan ng Taga-Usig sa lungsod ng Maynila para po sa kasong murder by shooting at saka po theft. Ngayon po ay nasa kustudiya po sila ng Manila Police District at inihintay lamang po natin yung commitment order para po maidala po natin sila sa Manila City Jail. Yun. Gusto ko lang malaman, Major Ines, ano ba ang circumstances? Paano nyo natukoy na itong dalawa ang mga suspect sa pamamaril dyan sa dalawang foreign nationals na yan? Ano ang ginawa ng mga investigador? Yes, Atty. Roque, yung ating target na action dyan, nagkaroon agad tayo ng SITG. Nag-check tayo ng mga CCTV footage na makakatulong dito sa ating mga investigador. At doon nga, nakuha natin yung mga detalye kung saan tuloy-tuloy yung ginawa natin. At dahil nga dito sa follow-up natin, operation natin, backtracking, forwarding nating mga CCTV footages, nakuha natin itong dalawang individual na ito. Sila po ay magkapatid. Isa pong 50 years old at saka isang 62 years old. Nakuha po mismo natin yung gunman at saka yung kanya pong kapatid na tour guide. Ito pong tour guide na to ay Pilipino po ito na pabalik-balik din po sa bansang Japan. At dahil po doon, hinuli natin sila at naipagharap na po natin ang kaukulang reklamo. Meron pa po tayong hinahanap dito, sir, na isa pa pong individual, yung John Doe natin. At nalaman din po natin, ito po ay hindi lang ordinaryong pagnanakaw. Kung hindi, ito po ay target hit job. Ito po ay well-planned, pinagpanuhan po talaga nilang patayin itong dalawang dayuhan dito sa ating bansa. O bakit? Anong motibo at kailangang patay ng dalawang yan, yung dalawang Hapon? Nalaman natin doon sa nakuha nating account, Atty. Roque, na base po dito sa account ng isa sa mga suspect. Sinabi po nila ito po ay inutos sa kanila ng kanilang alias boss na isa pong Japanese national, nakabase din po sa Japan. At biniyaran po sila ng malaking halaga na nagkakahalaga po ng 9 million para gawin po nila yung krimen. Oh. Ang laki, Laki. Parang may... Bakit kaya? Bakit napakalaki? Yun, sabihin ko award. Award nung bayad dito sa dalawang suspect. Sorry, ulit ko lang po, medyo po nawawala. Sinabi mo, Major Ines, sinabi mo na napakalaking halaga ang ibinayad sa dalawang suspect. Ano kaya ang malaking dahilan para magbigay ng malaking halaga dito sa mga suspect, si alias boss? Yes po, nalaman po natin na sinabi po, base po ito sa mismong salita nitong ating isa sa mga suspect. Ang sabi po niya ay pasaway na po ito sa kanilang kumpanya. At hindi lang po natin alam kung ano pong kumpanya yung binabanggit niya. Nalaman lang po natin ito pong mga Japanese national na ito ay pabalik-balik na rin po dito sa ating bansa para po bumisita. At yun nga po, nung araw po na ginawa yung krimen, ang sumundo po mismo dito ay yung po kanilang tourist guide, yung po ang nagdala rin sa kanila sa hotel, yun din po ang sumundo sa kanila, yun din po yung kasama nila nung sila po ay binaril dito po sa kahabaan ng Mabini, Panalukan ng Malbar. Dito po sa may barangay 669 sa Malate, Manila po. Ayun. Nako. Na lang. So at least ay napakabilis din naman ng Told action, na, no? Gusto ko lang naman talaga i-congratulate ang Manila Police District sa napakabilis na pag-aksyon at isang magandang balita naman to sa ating mga kasambahay na mararamdaman nila na ang pulis sa panahon lalo ngayon ay nagiging mas mabilis umaksyon, no? At kayo po ay makaasa na ang inyong pulis ay 24
24 hours nagising para sa inyong mga hinaing. So, Okay. siguro sir, may co-coordinate din ito sa sa ating PCTC rin yan. Dahil Yes. yung mastermind nasa ibang Nasa bansa. ibang ho, eh. bansa. Maibigay natin sa Japanese counterpart Tama. natin yan. No, Major Ines, no, yung ating Japanese counterpart, through our PCTC, dapat kuwan din natin sa kanila, mai-refer itong kaso na to para doon naman sa follow-up sa ibang bansa, no? Doon sa ating mastermind. Yes. Yun. Tama po kayo, Sir Don. Tuloy-tuloy po yung ating komunikasyon at koordinasyon po sa embahada po ng Japan kung saan nga po ibinabalita natin kung ano po yung update natin. At nakita naman po nila na hindi po natin pinababayaan itong kaso na ito. At ito po ay panawagan na rin po sa ating mga kababayan. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na mga Pulis Maynila po ay nasa dulo lamang po ng inyong mga daliri. Gamitin niyo po itong ating 911. Ito po, meron po tayong tinatawag na tarjeta ng Pulis Maynila. Pwede niyo pong gamitan at makikita niyo po yung kagyat natin action. Darating po kami sa loob ng 5 minuto. Ay, Oh. Yun, snappy. Okay, so yun na yun. Ang kanyang panguling mensahe ni Major Philip Ines, ang Public Information Officer ng Manila Police District. Mabuhay kayo dyan, Bok, sa Manila Police District.